ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin. Yun! At gusto nilang magpakasundalo. Niya, talagang bilib na bilib niya. Yung mga adik dun sa amin, nawala ngayon, ang dami na naman. Sobra. Nagbalik loob. Oh, naku, yung mga adik dun. Dami ng krimen ngayon. Lantaran. Ako kasi ako taga Mindanao. So bata pa lang naririnig ko na yung mga ni Duterte sa Davao kasi kapitbahay lang yung namin. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Mga katrabaho mo na ni Orly Gutesa kay Zaldi ko, nagdi-deliver ng basura, lumantad na! Yari kayo. Ngayon, mag-isip-isip tayong mabuti. Mukhang nababayaran na din, di umano, itong mga LGU. Hindi naman, parang ano ba masabi, hindi naman lantaran, may pondo. Pinondohan, di umano. Nag-meeting sila. Ako po. Minsan nga, nakita na nga natin Hindi pala minsan, nakita na rin natin. Yung dating supporter ni Bibi Sara, ni Tatay Digong. Yung inendorso ni Bibi Sara, anak ng tipaklong. Akalain nyo kung ano. Ay, kasama, nagpa-picture. Kasama na sila, nagpa-picture. Ang sasaya nyo ngayon, Sabagay, ang sabi ng iba, walang personalan, trabaho lang. Kita nyo kung paano nila laruin ngayon. Walang problema, hindi na mga politika yan ang kukuha ng boto nyo Kahit magsama-sama pa yung mga mayor na yan, nakita nyo naman, lumalabas sa mga balita na andun sila, nagpa-picture kasi may kalakip. May budget ang bawat lungsod. Wow! Bakit ngayon lang? Sobra bang taranta na kayo sa ginawa na pag-announce ni Bibi Sara? Nataranta na kayo lahat? Sobrang taranta nyo na, sobrang nervous nyo at pinatawag nyo lahat ng mayor? Aray ko! Takot na yan? Isipin nyo mabuti mga kasama. Itong mga ito, nakita natin na balita na picture dito, picture doon, meeting sa palasyo, saklap, eto naman mga to, wala naman sila magagawa A-attend sila. Hindi natin alam kung sino plastic sa plastic dyan. Pero ngayon natin napapatunayan, maraming plastic dyan, Marami. Kita nyo, yung governor ng Cebu ngayon, aray ko, ano nangyari? Naka-smile pa, with magic. Naka-smile pa, aray ko. Saklap, no? Bagay, yung mga yan, pag alam naman ng taong bayan na plastic na sila, hindi na iboboto yan. Kaya pakiusap natin doon sa mga nakikita nyo na dumidikit sa mga magnanakaw, wag nyo na tangkaing iboto sa 2028. Kahit noong una ay dumikit yan kay Bibi Sara, pero nakita nyo naman kung paano sila harap-harapan. Kung ako halimbawa mayor, for example lang, pinatawag ako at bibigyan ako ng pondo, okay, kukunin ko yung pondo. Pero hindi na ako magpapicture sa inyo at ngingiti-ngiti pa. Tigil. Diba? Alam nyo, kakailanganin lang sila yan para kumuha ng boto. Totoo yan. Diyan na magtatalo. Kasi binigyan ng ganito sa Coliseum, 500 million, binento ganito ang daming pera lumalabas ngayon, para lang makalihis at maging safe sila sa 2028. Pakinggan nyo, sinabi ni Bibi Sara, meron na siyang nirecruit na magbibisi sa kanya. Hindi lang natin alam kung babae yan.
Hindi lang natin alam kung si Senador Marcoleta yan. Yun ang tutugis sa mga magnanakaw at umapi sa mga Duterte. Yari kayo. Mga katrabaho ni Early Gutesa, lumantad na. Atty. Rowena Ganson. Ito mensahe ni Atty. Rowena. Maaga pa. Pero, kahit maaga pa, gawin nyo na. Para kung halimbawa may plano ka kay Bibi Sara, mapaghandaan nyo mabuti kung paano nyo tatalunin. Maaga pa in-announce ni Bibi Sara, ha? Eto na nga. Umaarangkada na sila. Parang kinuha yung style ng isang ni Manong Chabit na kinakausap. Style ni Manong Chabit yan eh. Di ba kinuwento niya na nung panahon ng pandemic, kinakausap niya yung mga mayor para kumuha ng suporta. Nakuha niya yung technique. Ngayon, alam ng taong bayan baho nyo, sa tingin nyo kahit kunin nyo mga mayor, congressman, ang tao marunong na. Boboto pa ba kayo? Saksakan na kayo ng naubos na ang pondo ng bayan. Boboto pa rin kayo? Agoy-agoy. Ito, naglabasan na. Yari kayo dito ngayon. Tas-tas kayo ngayon dito. Ito ngayon, ang hinihintay ng taong bayan, magkaroon ng hearing ito sa Blue Ribbon. Sana, ipatawag na. Proclamations of Ombudsman Crispin Remulla. He alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul. And through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Totoo yan. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Yan, tama. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin. Yun! At gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Nice! Yan ang maganda. Tinatawag ko po ang isang magiting na Yan, Pilipino. magigiting yan, ha? Si Magigiting na Delmar Cobo. sundalo yan. Opo. Si Ross, tumatanda na po. Si Rosbert Waupan. Si Benny Bulontate. Si Johnny Budwan. Si Rodante Orbillo. Rainy Boy Julian. Wala nang takip na mukha si brother, oh. George Villalon Jr. Romeo Romel Bobares. Gil Navidad Jr. Dami na, no? Dami! Ayos! Anselmo Taberdo. Walter Manalansan. Jolly Cadiao.
Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Gubban, Yari sila dyan. Crisani Dado, at Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon dahil sa mga personal na rason. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yun lang. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch. Okay, At ayos yan. lalabas din po sila sa tamang panahon. So, itong grupo na ito, kusang loob na ata itong lumabas. Kasi, isipin nyo mabuti, Totoo yung mga bagay-bagay. Sila mismo ang nakasaksi. Sila mismo yung gwardiya. Sila mismo yung private security. Private security ba tawag doon? O sila yung naka-assign? Na binanggit ni ano ba to? Nico? Sino ba yun? Si Saldico, yan. 'Di ba? Bakit hindi naman lalabas kung totoo naman? Talagang sila ay sawang-sawa na sa korupsyon. Biruin mo sila maghahatid ng bilyon-bilyon perang maleta. Tapos ang sahod lang nila ganito. 'Di ba? Kaya siguro nakakapanggigil, ninanakaw nyo yung para sa bayan, tapos kami, 'di ba? Ganito lang ang kinikita. Nakaka-bad trip talaga. Ngayon magsasalita na 'yan. For sure, abangan natin 'yan. Malapit na. Sana mapag-usapan na yan sa Blue Ribbon. Ito, Atty. Rowena Guanzon, dito tayo magsaya. Baka Atty. Rowena, hindi natin masabi. Baka ikaw yung napipinto ni Bibi Sara, Agapan mo, Agapan mo yan, pwede ka rin. Baka, hindi kasi natin masabi. Ang magdidesisyon pa rin yan, si Bibi Sara. Kung halimbawa gusto natin, si Senador Marcoleta, si Bibi Sara nagdesisyon, si Atty. Guanzon ang gusto niya, wala tayong magagawa. Pwede naman, di ba, si attorney? Bakit hindi? Galit na galit to kay Bangag. Tuloy. Maaga pa. It's too early for VP Sara to declare who her vice president is. So, sa akin, tama yung ginagawa niya na mag-guess muna kayo. Hulaan nyo. Pero, yun yata yung mga parang checklist niya, di ba? Kung sino yung pipiliin niya. And remember, the VP is very crucial to Sara Duterte's presidency. Look at what happened now. Diba? Forever na lang tayong politika ang galaw ng presidente. Dapat hindi na mangyari yun. So, mas maganda. Dati, ganun naman sa Amerika, di ba? Their vote for the president is a vote for the vice president. Pero dito sa Philippines, iniba ng mga Amerikano. Pwede kang bumoto ng ibang partido. Kaya, antayin mo natin ang susunod na kabanata. Yan. Yan ang the best. Alam nyo, ito si Atty. Guanzon, pwede talaga. Bakit hindi? Matagal na itong antay-bangag Simula pa nung kanyang magulang. Di ba sinabi niya yan sa kanyang mga panayam? Hindi ako babaligtad, maninindigan ako. Maninindigan ako. Kahit hanggang sa duluduluhan, maninindigan ako na antay-bangag ako. Sinabi niya yan. Di ba? Punta tayo dito. Maraming magandang yung usapin ng ICC. Ito. Ito yung sinabi ni Bangag noong hindi pa inaaresto si Tatay Digong. Ito rin yung isang ebidensya na magpapatunay at malakas ang laban na pwedeng mabasura yung kaso ni Tatay Digong. Kasi bakit? Mismong Panggulo na nagsabi nito. Oo, isang ebidensya na to, pwede itong ipresenta doon sa ICC. Ano yan, Kuya Goods?
Ang ating pag-uusap sa ICC, at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. We continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. At wag silang pupunta rito. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Magkakaproblema tayong lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno, doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng justisya. Huwag na nila tayo pakialaman. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaring ang ICC, makialam. Kasi speaker, hindi sila pwede makialam talaga rito. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. Ano kaya masasabi kaya ngayon ng ICC dito? 'Di ba? 'Di ba walang jurisdiction. Sinabi na ng ombudsman, dating Justice Secretary, ngayon ombudsman. At sinabi na rin ng Pangulo, yung kanyang side. Bakit nung bigla na arrest si Tatay Digong parang bigla atang nag-iba ang statement. So, isang patunay na ito na talagang walang jurisdiction. Inaamin na rin, inadmit na rin nung ombudsman ngayon na dating secretary na walang jurisdiction. Alam nyo pala na walang jurisdiction Bakit hindi nyo pa pinigilan ng husto? At pinabayaan nyo na kunin at kidnapin itong si Tatay Digong. At may phone call, recorded, alalahanin nyo yan. Baka mamaya, isang ebidensya rin yun laban sa inyo. Kaya galit na ho ang taong bayan at nangangatog na ho, naghahanap na ng kakampi itong si Bangag. Nagpaikot-ikot na sa lahat ng mayor ng metro para lang kumuha ng suporta at kumuha ng kakampi. Well, baka siyempre pagdating ng dulo, pag upo ni BP Sara, at kung halimbawa naman may kakalaban si BP Sara, maging safe siya. Pero sorry, hindi kayo aabante. Kahit sinong ipantapat nyo, kahit sinong mayor na sinasabi nyo, meron tayong nakitang picture ng Pasig, meron tayong nakitang picture ng Quezon City. Meron tayong nakitang picture na magkasama yung taga Maynila, meron taga Kalokohan, merong Las Piñas, basta buong metro. All of the mayors nandoon. Aray ko, magkampi-kampihan kayo. Taong bayan ho ang botante, hindi kayo. Tandaan nyo yan. Eto, ano ba masasabi mo? Ikaw, tatanungin kita. Ano ba ang paninindigan mo noong dineklara ni Tatay Digong yung war of illegal candy? Ikaw. Kasi ako, maganda ang naging resulta. Hindi ko lang alam doon sa mga nagrereklamo, yung kamag-anak na nagrereklamo, anak ng tipaklong. Diyos ko, Mama Mia Marimar. Ilang milyon Pilipino ang nakinabang at natuwa. Kakarampot lang kayo. Bakit ba? Ang gagaling nyo dumipensa. At ito namang humang rocks. At yung dumidepensa dyan, nakasama sa ICC na abogaga at abogago. Abogada at saka abogado. Ano ba pinaglalaban nyo? Di ba? Ano ba yung pinagtatanggol nyo? Yung mga nakabiktima ng mga mamayang Pilipino. At makakabiktima pa dahil gumagamit na pinagbabawal na candy. Yun ba ang gusto nyo ipagtanggol? Wow. Ikaw, anong pananaw mo? Si ate may pananaw. Maganda ang panunungkulan ni Tatay Digong. Ito. Wala, magaling talaga pamamalakad niya. Talagang bilib niya. Yung mga adik dun sa amin, nawala ngayon, ang dami na naman. Sobra. Nagbalik loob. Yung mga adik dun. Dami ng krimen ngayon. Langkaran. Ako kasi ako taga Mindanao. So, bata pa lang, naririnig ko na yung mga ni Duterte sa Davao kasi kapitbahay lang yung namin. Then, hindi talaga ako bumoboto kahit saan. Hindi talaga ako naboboto. Pero since nung tumakbo nag-decide na tatakbo, so doon ako talaga nagparehistro na buboto talaga ako para. So ngayon nga, ayun nga, parang kasi yung pamamalakad niya is mayroon siyang stricto, di ba? Takot sa kanya yung tao, pati yung mga takot sa kanya yung mga tao na sa gobyerno na gagawa ng mga
alam mo yun, mga tiwali, di ba? So, nung time niya, nakita naman siguro natin na safe siya. Kasi maglakad ka, uuwi ka ng ano, parang feeling mo na safe ka maglakad, ganyan. Tapos ang yung Maynila dati, yung ano doon, takot ka pa. Tapos ngayon, parang lumiwanag, tapos safe na kasi takot sa kanya yung mga. Kita nyo? Di ba? Safe naman talaga sa panahon ni Tatay Digong. Ewan ko ba? Bakit pinadidilim ng mga kumakampi, lalong-lalo na pinagtatanggol pa yung mga gumawa ng, alam mo, karudo, Diyos ko po. Nai-involve na sa mga pinagbabawal na candy, nai-involve na sa kung ano-ano. Pinagtatanggol pa nila. Ano merong ugali kayo? Di ba? Mga abogago pa naman kayo, abogago. Si abogado at abogada, yan, nasa dahig, Pinagtatanggol nila. Meron ba kayong utak? Sana gamitin nyo naman. Ilang milyon ang nakinabang sa magandang ginawa ni Tatay Digong. Tapos minasamaan nyo pa. Ang pangit pa dito, ang pulis ang nagpatupad ng kanilang tumupad sa kanilang tungkulin, si Tatay Digong pang ginawa nyong ano. Although sinabi niya na ako ang mananagot. Kaso pinag-initan na siya ng mga hinayup. 'Di ba? Alam niyo anong tawag diyan? Political. Political ano nila 'yan? Strategy, political attack nila 'yan. Ayaw nila kasi makaupo ang isa pang Duterte. 'Di ba? Tuloy mo te, patunayan mo. At saka yung mga adik. So yun po yung ano ko na yun na parang hindi ako nagsisi na siya yung binoto na president. Tapos ngayon na sana maka siya makawi sa Pilipinas. Tapos Sara ulit. Ma'am, di mo binoto si Duterte, di ba? Hindi ko talaga siya binoto nung 2016. Tapos, basta nung siya nang naging presidente, doon ako nagka-interest sa politika talaga. Kami, kasama talaga kami na ganyan. Nagbabardagulan Pinagsalaban namin yan sa Facebook. Bardagulan sa Facebook kasi nga malakas si... Iyak ko talaga sa nangyari sa kanya. Iyak ako ng iyak. Yung asawa namin, inaaway namin. Nakakita nyo na. Yan talagang isang katunayan na talagang sobrang lakas. Sobrang talagang lakas ng mga Duterte. Nung panahon ng 2016, bakbakan ng labanan. Tapos ngayon, napunta kay BP Sara, 2022, tandem, Unitem. Talagang nangingibabaw ang ratings ni BP Sara noon. Pero, nagpaubaya siya. Talaga nagpaubaya siya. Nanligaw itong mga magnanakaw na ito eh. Niligawan si BP Sara. Akala naman na ni BP Sara ipagpapatuloy. Nangako-ngako na wala. Puro kasinungalingan. Ngayon, ibabalik natin. Ang alin, eto may papakita akong video sa inyo. Talagang sasabihin ko sa inyo kung ano ang lalabas sa survey. Noon at hanggang ngayon, BP Sara, walang makakatalo. Walang makakabasag sa Duterte. Kahit sino ipantapat nyo. Yan ang itagaan nyo sa bato. Landslide na ho ngayon. 2026 pa lang, landslide na si BP Sara. Kuya Gus, niloloko mo ba kami? Nako po. Nagsimula na ho ang survey. Tapusin nyo yung video para malaman nyo. Sa 2028, sino ang iyong napupusuan sa pagkakas? Duterte ako eh. Sino dyan, sir? Duterte ako ito. Kaya, boss, sino sa inyo? Duterte pa rin. Bakit, boss? Bakit Duterte pa rin? Ayan, mga Duterte po sila mga kaibigan. Yung napupusuan sa darating na 2028 election, ito may apat na. Presidente, vice-presidente, presidential Hindi, survey. puro presidensya po lang yan, sir. Siyempre, makamindanao tayo, di ba? Sino ang gusto niyo, sir? Si Sara Duterte. Yun! po, sir? Nakikita naman natin sa yung mga trabaho niya, di ba? Mga gawa niya. Yun lang. Okay, thank you, sir. Salamat, sir. So yun na nga mga kaibigan, sa limang na-interview mga kaibigan, nakakuha na kami agad ng 4 na Sara Duterte ang pinili. Ang isa naman kanina ay Rapi Tulfo. Para sa presidential election sa 2028, No comment. Okay, thank you. Kailangan yung una pa lang yung
President. Yes. Para sa 2028. Sara ako, Sara. Tara. Nice. Sara ako. Okay. Thank you, sir, ha? Sure ka? Sure na sure. Sure na sure, sir. Oo, Sara din ako. Ayan. Sara din ako. Sara. Bakit po, sir? Bakit, sir? Siyempre, Sara, Bisaya yan. Nice, nice. Ilonggo ako. Ilonggo. Ayan. Oo, Ilonggo. Kay Sara tayo. Ay, Sara tayo. Siyempre. Para naman nakabangon yung bansa natin, no? Sir, sa darating na presidential election 2028, sino ang inyong napupusuan na suportahan dito sa apat? Nandiyan si BP Sara, nandiyan si Lady Lopredo, nandiyan si Rapi Tolpo, nandiyan si Risa Ontiveros. Rapid Tolpo. Bakit, sir? Bakit Rapid Tolpo? Para sa lobbying ko lang. Okay, sir, opinion ni Sara. Sara! Ayun, Sara! Oh, Sara. Bakit, sir? Bakit, Sara? Dahil gusto ko si Sara. Yan. Ikaw po, sir, bakit? Bakit? Bakit si Sara? Sara. Oh, Sara. Sara, pagkatapos period, ibig sabihin hindi talaga magagalaw na. Hindi na matatalo. Talaga. Oh, Sara talaga. Talagang ayun. Yun gusto mo doon. Hindi rin siya mahirap. Okay na. Okay na, kuya. Ikaw, pwede din. Sara. Takot yan sa camera. Ay, Nay. Nay, good morning, Nay. Survey lang tayo. Ayan. Isang darating na... Ako na. Ha? Sara ako. O yan na, Sara. Bakit po, Sara, ma'am? Ay, yun ang gusto ko eh. Yung! Okay, thank you, ma'am, ha? Ayan, salamat ma'am. Ma'am, good morning. Kalisurvey na po, okay lang? President election para sa 2028. Ito po yung choices natin kung sino po napupusuan natin. Wala pa kaming choices eh. No choices pa. So, undecided pa. Okay, thank you. Presidential election, sino ang iyong napupusuan? Siyempre, Sara. Sara Sara din, Duterte. Bakit po, sir? Wala lang, gusto ko lang. Okay, thank you, sir, ha? Okay. Nandiyan si Sara Duterte, nandiyan si Lini Robredo, si Rapi Tolpo, at saka si Risa Ontiveros. Sara Duterte. Thank you, sir. Mga sir, survey lang ito para sa presidential election. Kung sino ang inyong napupusuan sa suportahan sa dating na 2028? Number 1, si BP Sara. Hinday, oh, di ba? Kayo, sir. Manalo yan tayo. Salamat, sir. Kayo, sir. Yes, sir. Hindi yan, hindi. Survey lang naman to. Isipin nyo, nawala. Wait lang, nawala, Actually, wala pang 2027, umaarangkada na ho ang survey. Merong survey sa Batangas, sa Quezon, may survey sa Caloocan, Maynila. Samot-sarong survey, maski sa Mindanao, meron na hong survey. So ito yung tunay na survey. Kita nyo, lamang na kagad si BP Sara. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung 33% ni BP Sara, umarangkada ho ng 48 na. Nadadagdagan pa. Dahil sa mga paninira ng mga kalaban. Kaya siraan nyo lang na suraan si BP Sara at pabango ng pabango. Yan ang hirap kasi sa inyo eh. Diyan kayo magaling eh. Meron pa akong papakita sa inyo. Baka sabihin nyo niloloko kayo. Meron ba kayong ganito pagdating? Ikumpara natin dito kay Bongit. Si Bongit ba dinudumog na kagaya ng kay BP Sara? Dinudumog ba? Tignan nyo kung paano dumugin. Ete pa rin. Of the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Z. Duterte.
Tinutunog, no? Yan, o, kita nyo. Yan ang sinasabi natin, mga kasama. Diba? Kaya lab na lab ng taong bayan ang mga Duterte. Saan man sulok ng mundo? Mindanao, Bisaya. Sabihin mo sa metro, ang pagmamahal ng taga Luzon hindi solid. Kasi meron sila sinasabi na solid note. Pero watak-watak na. So kukunin natin yung Visayas at Mindanao at saka yung abroad. Doon tayo magpo-focus. Kahit sabihin nila, kahit sabihin nila na hindi natin makuha yung Luzon, okay lang. Walang problema. Atin ang Mindanao, atin ang Bisaya. Kaya kung umabot ka sa video na itong, sabihin mo saan lugar ka. Shoutout sa ng bongga-bongga. Hanggang sa muli. Like and share. Bye-bye. Huwag mo kalimutan. Hit yung notification bell. Bye-bye.